Samahan niyo akong tumawag sa mga benta nilang mga alahas, mga gold, 18K, 21K, 22K na mga alahas. Tara guys. At ito na nga, ipapakita niya sa akin ang kanilang pinakatago-tago, ang mga wedding rings, yung mga ikakasal dyan. Ay nako, ang mahal-mahal na ng presyo ng wedding ring. Habang siya ay namimili ng wedding ring, aba, iba rin ang balak ko. Gusto ko bumili ng bangles, titingin lang ng design. Papagurin ko ang salesman para naman may gagawin siya. Parang sure ang salesman sa benta niya ngayon Pero ang plano namin ay pipicturan lang namin ang design. Pag marami kang pagpipilian, mahirap din ang pumili. Sinusukat niya ang sizes na hanap namin. Pag ganito ang trabaho mo, dapat mahaba-haba ang iyong pasensya. Lalo na pagkagaya ko ang customer mo. Marami ang walk-in customers dahil weekend. Kaya ang pinuntahan naming shops ay yung wala munang customers para ba maitanong lahat ng gusto. Kapag busy ang shop, hindi ka maaasikaso ng maayos. Siguro, ang iniisip nito ay kung bibili ba talaga kami o hindi. Aba, hindi ba pwedeng mag-canvas muna ng design at presyo? At dami ko pa itatanong, kesyo, kung may sizes pa ba ang ganitong design or wala na. Check din kung maganda ang gawa. Merong mga alahas na kumikinang. Depende kung ito ay well polished or not. Merong mga gusto ng sobrang shiny. Meron din yung gold naman talaga pero parang hindi shiny. Ayoko ng design na sumasabit sa damit. Lalo kung may bato, baka mawala pa ang bato, di mabawasan na ang weight ng aking alahas. At lalo ayoko ng mabigat. Mas masakit pag nawala. Kasing sakit ng mawalan ng jowa. Dahil ang gold jewelries ay isang uri rin ng investment. Paano nga ba nila kinukuha ang presyo ng mga gold jewelries? Calculation tayo ngayon mga senyor. Kapag ang rate ng gold per gram sa araw na nagpunta ka para bumili ng gold ay 200 dirhams, ang exchange rate noon sa araw ding iyan ay 15.37. Bale ang presyo ng isang gramo ay 3,074 pesos. Sabihin na lang nating 3,000 pesos para mas madaling i-calculate. Yan ang presyo ng raw gold, yung mga gold na hindi pa ginagawang alahas. Marami pang dagdag yan sa presyo, yung making charges, overhead costs, gaya ng ilaw at tubig sa shop nila, salary ng mga salesman, shop rent, at kung ano-ano pa. At dagdag pa yan, yung markup nila na let's say 10 to 20%. Kaya't makakamura ka pag mura din ang gold at hingi syempre ng discount. Pinoy yan. Hingi bawas sa presyo. Yan tayong mga Pinoy. Asking discount. Alam nyo ba na mas malaki ang ibibigay nilang discount pag cash ang bayad? Dahil meron na ding utang na gold, 6 months to pay. Pero syempre, mas malaki ang presyo kapag utang. Kaya't the best na gagawin ay ipunin muna ang pera. Saka ka na bumili pag meron ka ng pang-cash. Financial literacy yan. May mga shops na bumibili rin ng mga old gold jewelries. Pwede mo rin i-exchange ang luma mong mga alahas, lalo na pag ayaw mo na ang design at gusto mo ng bago. Sa mga umuutang ng may interest, imbes na interest ang binabayaran mo, why not alahas mo ang ibenta mo? Kesa may alahas ka nga, laki naman ng utang mong puro interest. Baka mayan yan, mas malaki pa ang interest na babayaran mo kaysa sa pambili ng gold kapalit ng binenta mong alahas. Ilang shops din ang pinagtanungan namin, 3 colors of gold o kaya 2 colors or 1 color. Magaganda ang design. Pag nagsawa ka sa puro yellow na gold, piliin mo ang white gold o kaya rose gold. Naka-sale din ang diamond noong nagpunta kami, 30 to 60% discounted. May mga alahas na hindi na nila nilalagyan ng weight tag at makikita mo mismo sa timbangan nila kung ilang gramo ang binibili mo. Sa akin, kahit may tag na, gusto ko pa din tignan ang actual weight nito. Malay mo, 'di ba? Tao lang tayo nagkakamali. Baka mali ang nailigay na tag. Libot kami ng libot dyan sa mga jewelry shops. Nakaka-relax din minsan nang tumawad ng tumawad kahit hindi bibili. Baka sakali ibigay nila sa presyong gusto ko. Di mapapabili ako ng hindi oras, hindi malayong mangyaring ibigay nila sa presyong gusto mo. Ang mga stocks nila ay kinuha noong mababa ang presyo ng gold. Tapos ngayon, biglang taas. Maganda ang kita pag mataas ang presyo. Bibili sila ng maraming stocks pag mababa ang presyo at ibebenta pag mataas na. Pag nakakakita ka ng kumikinang na ginto, kumikinang pati paningin.
Ito ang shop na nagre-repair ng mga jewelries pati relos. Ang repair charges ay 20 dirhams lang. Kung minsan kasi, nabibigtas lalo kung sobrang nipis ang ating mga jewelries. Mas malaki ang discount pag bultuhan ang bibilhin. Kaya most of the time, pag may bibilhin kami ay minimum 2 jewelries. At ayan na nga mga kasenyor, ready na kami umuwi. Pag-iisipan pa kung saan shop ang may abot kayang presyo. Noong nag-aaral ako ng college, may relo akong ganyan, self-winding, automatic. Nung nag-abroad na ako, ang mahal pala, ibinigay ko na yun sa aking nanay. Para tuloy gusto kong bawiin. Ngayong may sahod na ako, hindi ko na kayang bumili ng ganyan, pati smartwatch. Buti na lang may cellphone na pwedeng orasan. Kung naabot mo ang parte ng video ito, pakiclick naman ang subscribe button. Paki-like na din at share para tuloy-tuloy ang ating pag-angat. Ito naman ang design ng wedding ring nila. Nasa display cabinet na nila. Silipin na lang daw namin sa dami nilang salesmen. Naku, ganun ang customer service. Parang ayaw nila ng customer. Pag ganyan talaga, mawawalan ka ng gana. Parang ayaw nila ibenta ang kanilang produkto, kaya hindi na lang kami papasok sa shop nila. Eto naman, inilabas niya lahat ng stocks nila. Very accommodating ang salesman. Dito ako hanga sa taong ito. May mga napili na ba kayo mga kasenyor sa mga design na ipinakita ko? Comment nyo sa baba para matulungan nyo din akong pumili. Mas maganda kung may mga recommendations, lalo na pag galing sa mga viewers. Salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod kong upload. Bye! Ito 2 point something pero hindi siya wala kang makita diyang 2 point something. 4.3